Hello po, kamusta po mga Kaps, mga guys, mga kababayan? So, ito tayo. Mayroon tayong bagong re-reaction ng video ni Epifanio Labrador. Matagal-tagal na rin tong hindi natin na monitor ang kanyang ano, mga vlog. So, alam naman natin yung karanasan natin dito sa taong ito, no? Yung ginawa niyang panglalait at pangmumura sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo na doon sa kinikilalang leader ng ah, reliyong Iglesia ni Cristo. So ito guys, makikita natin sa sitwasyon ngayon, itong si Epifanio Labrador, mukhang nagbago. Mukhang nagbago yung kanyang tawag nito, pinapakitang anyo, no? Kumbaga, kung ikumpara natin sa isang, ano ba magandang pagkumparahan nito sa kanya? Kasi yung ginawa niya parang ano eh, nagbabago siya ng ugali, ng anyo, o di natin alam kung totoo ito, no? Kung talagang ah, natauhan ito sa mga ginagawa niyang mga mali. Kumbaga kasi dito sa ating mapapanood ngayon, makikita natin na yung mga taong dati minumura niya, ngayon pinupuri niya na. Halimbawa lang, itong si Congressman Rodante, hindi na siya congressman pala ngayon, no? Senator-elect ah, Rodante Marcoleta, no? Nahirapan akong malitok yung pangalan ni Senador Rodante Marcoleta ngayon, ano? Kasi senador na, no? So, ito guys, makikita natin, may simpatya na itong si Panyong, no? Labrador. Hindi natin alam kung anong plano nito. Maring mm, may plano itong iba, 'di ba? Kasi alam naman natin ugali nito eh. Sa tagal ba naman na nagbablog nito na ang ginagawa ay pagmumura, no? Panglalait, pang-aalipusta doon sa mga binibirada niya, no? Sa kanyang programa. Pero ngayon naging maamo, naging parang banal, no? Banal na aso. Saan ba yung ano ko dito? Meron ba akong effect dito? Sound effect? Wala, wala. Ay, hindi ko na nakikita yung sound effect ko ah. Ang tumutunog. Okay, so eto guys, nagiging ano na siya, nagiging maamo. Hindi mo na siya nakakakita ng parang pagmumura, pagtutungayaw, no? Tsaka yung dating mga binabatikos nga niya, sabi ko nga kanina, ay maganda na yung mga sinasabi niya sa mga taong ito. Lalo nga dito sa sabi ko kay Senador ah, Rodante Marcoleta, no? Ah, ito na lang, pakinggan muna natin ha, yung kanyang mga paunang pahayag dito ha. Okay. Sa sasabihin ko ngayon, marami po siguro masasaktan. Sa pag-iimbestiga po ni Senador Marcoleta, marami po akong nagustuhan sa kanyang pag-iimbestiga. At napansin ko, pinagmasdan ko, napapahanga niya ako sa kanyang pagtatanong, sa kanyang walang halong o walang bias na pagtatanong. Sa katunayan, nakatikim pa nga nakatikim pa nga yung traidor na kapatid ng ating Pangulo na si Amy Marcos. Di ba? Sabi mismo harap-harapan, pinahiya si Amy Marcos. Di ba? Mas inuuna niya at sinisiguro niya na sobrang ganda niya sa harap ng, hindi naman yun ang kailangan ng mga Pilipino sa isang senador. Kaya ayun, ako yung humahanga sa ginawa ni Senador Marcoleta na pinahiya niya si Amy Marcos. Ganun talaga dapat. Ganun dapat. Kahit kakampi mo, kahit kaalyado mo, huwag kakalimutan ni Sara ni Amy na hindi naman si Marcoleta o si Senador Marcoleta PDP at lalong hindi naman siya Duterte Black. Okay. So ayan guys, no, narinig natin, medyo gumanda na yung amor niya kay Senador Marcoleta. Siyempre,
Kasi nga siya yung chairman, no, ng Blue Ribbon Committee, no, yung nag-iimbestiga sa mga anomalya lalo na diyan sa ah, mga kagawaran ng pamahalaan. So, eto, napabilib niya daw. Hmm. Nawala na yung mga sinasabi niyang si Congressman Marcolita is mudlat, no? Malaki yung mata, no? Ano pa yung mga panglalait nito? Na para hindi makain ng aso na pananalita niya. So ito ngayon nag-ano na, nag bumabaliktad na, no? At saka may kita natin dito na yung mga congressman na dati pinupuri niya, na kinakampihan niya, ay parang binibirada niya na rin, no? Kumbaga sa isang ahas ay kumbaga nagbibihis na siya, no? Nagpapalit na siya ng kanyang balat, 'di ba? Ganun 'yan, ganun natin maihalimbawa. Kung aso man, nagbabanal-banalan na siya. So, ang tawag doon ay banal na aso, 'di ba? Merong kantang banal na aso, santong kabayo, 'yun, nagsasanto-santuhan na, no? Santong kabayo kasi doon sa kabilang vlog niya, meron doon siyang kinaanibang tawag yan, religion ba 'yun? Na nagwo-worship daw siya. Oo, ganun parang nakikinig siya, no? Hindi natin alam kung anong sekta yun, anong religion yun, no? Ganon siya. Eto, si Epifanio Labrador. Kumbaga, pinapapaniwala niya yung mga viewers niya, no? Yung mga tao na taga-subaybay niya na parang, ano, natauhan daw siya. Natauhan. So, eto, meron pa tayong isang, ano, isang ipapapanood sa inyo, ha? Kasi, hindi nga ito maiwasan na itong tao na ito ay magbalat kayo para lang kumita, para magkaroon ulit siya ng mga tawag diyan, mga viewers. O, di ba? Ganun yan siya. So, Pinamala sa pinakita niya sa aking katapangan para durugin, paaminin yung mga involved sa korupsyon. Alam niyo naman po ako pagdating sa ganyang bagay, ako po'y mabilis mapahanga. At sana sa pamamagitan ng ating butihing senador Marcoleta, sa pamamagitan niya ay tuluyan ng mabuwag. Kasi alam niyo sa totoo lang, nakikita ko sa ginagawa ni Senador Marcoleta ngayon, nagiging katulong po siya o kaisa o kaagapay ng ating mahal na Pangulo sa pagbuwag sa mga masasamang elemento na nasa loob po ng ating gobyerno, na sumisira o nagiging anay sa ating gobyerno. Nasaksihan ko Hindi ko naman pwedeng sabihin na kahit nakikita kong tama, sasabihin ko pa rin mali. Masyado na tayong magmumukha tayong bayaran nun. Di ba? Yun. Tinanong niya kung nagmumukhang bayaran. Ibig sabihin, bayaran ka dati, di ba? Pumapabor siya kay Senator Marcoleta dahil kumakampi. Kumbaga, pumapabor doon sa, siyempre sa kaalyado niyang mga politiko. Unang-una doon sa PBBM daw. No? Kaya, eto, kumbaga, ano niya pinupuri niya na si Congressman Marcolita kasi nakakatulong daw siya sa PBBM. Alam mo pa Nyong, wala pa man yan, di pa nga siya naging senador ganyan na talaga ang birada niyan. Ang sinasabi niyan, katotohanan. Di ba? Sabi mo, ngayon mo lang siya narinig na gano'n, no? Humahanga ka ngayon sa kanya. Pero noon, nung kumakandidato pa lang siya, wala namang pinagbago sa mga sinasabi ni Senator Marcoleta nung congressman pa siya Ganun pa rin hanggang ngayon. Itinuloy lang niya, no? Pero ngayon, sabi mo, parang natauhan ka ngayon, di ba? Hindi yan, bulatik mo lang yan sa mga tao, no? Bulatik mo lang yan. Una-una, gusto mo lang kumuha ng maraming viewers para panoorin ka ng mga kapatid, no? Kaya yan, pinupuri mo na naman yung isang
kapatid o isang iglesia ni Cristo. Alam mo naman iglesia ni Cristo si Senador Marcoleta. Pero kasinungalingan lang lahat yung mga sinasabi mo, pambubulati. Hindi ka dapat paniwalaan, hindi ka dapat kumbaga tawag doon, pakinggan, no? Sana kaya kita binablog, kumbaga pinapakinggan ko yung mga sinasabi mo para naman ipaalam ko doon sa mga tao, no? Lalo na doon sa mga taga-subaybay mo, nanonood sa iyo na ibang klase ka ang diskarte mo, no? Sinasanla mo yung kaluluwa mo sa diablo para lang makapanglinlang ka ng mga tao. Ito, panlilinlang na naman ito na ginagawa mo, no? Oh, pumapabor ka na doon sa dati mong mga ah, nilalait-lait mo mga kalaban mong tao noon. Galit na galit ka eh, di ba? Pero ngayon ano na, ano ka na, nagbibihis ka na ng damit mo, no? Para lang mapabilib mo na naman sila. Mali. Kasi matatalino na yung mga nanonood ngayon, no? Alam nila kung totoo yung sinasabi mo o hindi. So sa tagal mo namang nagbablog, pagmumura lahat ng ginagawa mo. Itong vlog mo lang na ito, saka yung isa. Yung may isa ka pang ah, episode na panood ko na maamo na yung sinasabi mo. Tulad dito sa ginagawa mo ngayon. 'Di ba? Kasi nga po nakita mo talong-talo na yung mga manok mo. Wala na silang magawa. Hindi na kumbaga wala na sa panahon na kumampi ka pa sa kanila. Kasi kahit anong ngaw-ngaw mo, anong yaw-yaw mo diyan sa dito sa pagbablog mo, effect na. Hindi tumatalab kasi lahat ng mga sinasabi mo. Bumabalik sa iyo, no? Bumabalik ang lahat, no? Kumbaga karma ang nangyayari sa iyo. So ito pa, panoorin pa natin yung iba mong mga sinasabi para naman ito. Ito ba yung Kasi nakita ko paano mag-imbestiga si Senador Marcoleta. ayan yan, kay Marcoleta pa. Hindi natin maitatanggihan. Habang nanonood ako kagabi, alam naman ninyo, galit na galit ako sa taong yun. Ayaw ko sa taong yun. Pero napanood ko siya kagabi, hindi ko napapansin, nakangiti ako. Alam mo yun, para kang nanood ng isang boxing na hindi mo, o nanonood ka ng isang sayaw na hindi mo alam na sumasayaw ka na rin pala. Para kang nanonood ng isang boxing na hindi mo alam na pati ikaw ay gumagalaw na rin pala. Wow! Galing! Pang-famas talaga yung pang-bulatik mo ba, no? Husay mo talaga kumuha ng loob ng mga tao, magpaliwanag ng mga bagay na gusto mong iparating na mensahe dyan sa mga taga-panood mo. Okay, tuloy natin. Diba? So, doon ko na-realize na ugok ka pala noon. Okay naman pala. At sana, hindi lamang sa pagkakataong ito o sa usapin ng flood control projects o katiwalian tungkol sa flood control projects, makikita natin ang isang Marcoleta. Ayan. So, ito reaction na natin yung sinabi mo. Ibig sabihin yan, no, kasi ngayon mo lang na realize, di ba? So, ibig sabihin yan, yung mga ginawa mo noon, yung mga pinagyayayaw mo noon, pagmumura mo, panlalait sa kay Senador Marcoleta, ay kabulastugan mo lang, di ba? No? Kumbaga yun yung mga bagay na kumbaga katangahan mo lang noon, di ba? Yan siya. Sabihin mo na ng ganun. Ngayon mo lang na-realize sinutuin mo. Na-realize mo sa totoo lang ngayon na wala ka nang magagawa talaga. Sumisikat, no? Gumaganda yung karir ni Senador Marcoleta. Malayo doon sa mga sinabi mo noon na siya ay mudlat, no? Siya ay laki ng mata, butete, yon ang sabi mo noon. Na nambudol lang siya, binudol niya lang ang sambayan ng Pilipino. Sinabi mo, walang kinabukasan ang Pilipinas pag etong Marcoleta na ito ang magiging senador or ihalal ninyo or pipiliin ninyo. Ganyan ang mga sinasabi mo nun no? Ngayon, para kang mahamong tupa. Para
Para kang hindi makabasag o hindi makapisa ng kamatis ngayon ah. Wala na, bahag na yung buntot mo. Wala, wala na talaga si Pipanyo Labrador. Oh. Walang sinabi. No? Wala. Hanap ka ng mautok mo. Ah, sige, panoorin pa nga natin kung ano pa yung mga sasabihin nito. Na nakikipaglaban. No? Nagtatrabaho para sa taong bayan. Kasi sa nakikita ko, hindi siya hadlang sa mithiin ng ating mahal na Pangulo na panagutin yung may sala sa katiwalian o sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa pamamagitan nga ng flood control projects. Ibig sabihin nun, pumabor talaga sa gusto mo. Di ba? Pag hindi mo gusto, bibiratahin mo. Di ba? Kahit tama, yung tao, basta't hindi pabor sa'yo, hindi pabor doon sa gusto mo, hindi pabor doon sa mga taong inaalagaan mo, mumurahin mo, lalaitin mo. Ngayon, nakita mong medyo pabor, pinupuri mo na, di ba? So, pansariling, ano lang yan sa'yo? Tawag dyan, pansariling interest, no? Okay. Sinasatisfy mo lang yung sarili mo, pero wala yan. Ano yan? Tawag yan. Loss na style mo yan. Okay. Diretso natin panoorin pa. Ngayon, hindi ko lang alam kung, kasi ang alam ko kasi, nailagay kasi o naisama sa issue o sa kumakalat na balita ngayon ang pangalan ni Senador Villanueva. Okay. Alam ko na yung sasabihin mo dyan. Sasabihin mo dyan, dahil sa kaalyado or kumbaga kasama niya si Senator Villanueva at ngayon parang naisasama si Senator Villanueva doon sa issue na kung anong issue yung nandyan ay kumbaga babanatan ba no ng Marcoleta yan ang gusto mong ipalabas dyan ay siyempre ganun na yung ganun na yung ni Congressman Marcoleta dyan ganun na yung talagang style ni Congressman Marcoleta walang sinisino yan congressman na naman ako senador pala no ganun na talaga yan wala talagang sinisino yan basta nasa tama siya, batas ang pag-uusapan, alam niya kung paano ipatupad no, ang batas. So ito, panoorin pa natin yung isa mga, ano naman ito. Alam niyo sa totoo lang, marami akong na-realize. Talaga? Marami akong natutunan. Oh. Marami akong nasaksihan na hindi ko nakikita noon, na nakikita ko na ngayon. Ang nakikita noon, no? Kasi ang nakikita mo noon, no? Ay yung pumapabor lang sa iyo nga, no? Ang nakikita mo doon, noon, yung doon lang sa side mo, yung partido mo, yung kalyado mo. Wala kang pinag-iba doon sa mga sa mga taong mga tawag diyan, mga ulupong. Ngayon, tatraydurin mo na yung mga mo yung mga kakampi mo. Sige, panoorin natin yung naging mo, sentimento mo diyan, no? Karanasan mo kay Senator Marcoleta. Sige. Isa na diyan yung mga bagay na hindi ko napapanood ngayon, na ngayon ko lang napanood. Ano sabi mo? Ngayon mo lang napanood? Mga bagay na hindi mo napapanood, na ngayon mo lang napanood? Ngayon mo lang napanood yung mga sinasabi, yung mga paraan ni Senator Marcoleta, no? Sa pakikipag-usap, sa pakikipag talastasan o talakayan sa mga kapwa niya politiko. Yung mga sinasabi ni Congressman ni Senator Marcoleta sa publiko, yung mga ginagawa niya, ngayon mo lang napanood. Ano ka, ngayon ka lang nagkaroon ng YouTube, ngayon ka lang sa social media, sinungaling talaga itong tao na to. Utuin mo yung kaya mong utuin. O yun, yung mga viewers mo na alagang-alaga ka, no, na patuloy na sumusubaybay sa'yo. Yun sila. Papaniwalain mo sila dyan sa kahunghangan mo. Sige, tuloy natin. At nagkaroon ng malinaw sa aking kaisipan. Nalinaw na. Diba?
Anong naging malinaw sa'yo? Malinaw na kaugukan mo lang pala yung mga sinasabi mo noon, yung mga binitawan mong mga masasamang salita, masasakit na salita, no? Mga panglalait mo diyan sa tao na 'yan. Hay nalang panyo. So guys, eto pa guys, oh. Pakinggan naman natin itong pambaliktad niya na, no? Kasi talagang bumaliktad na siya eh. Yung dating ipinagtatanggol niya, ipinagyayabang niya noon, na ipinagsisiksikan niya sa isipan ng mga manonood niya o sa sambayan ng Pilipino, kasi bukang bibig nito, mga kababayan, no? Mga sambayan ng Pilipino, yung pagtatanggol niya tungkol doon sa 20 pesos, no? Na kilo ng bigas, na sobrang bilib niya, ito ngayon yung kanyang pahayag. So, pakinggan natin yung kanyang pahayag mga guys. Hindi ko kasi sa totoo lang, kagabi ako po malalim na nag-iisip sa aking mga napanood. Yun nga pala tungkol sa Kadiwa. Pumunta ako sa Kadiwa kahapon kasi sabi nyo mayroong makikitang bigas 20 pesos sa Kadiwa. Sandali. Huwag mong ibintang sa mga tao ha, na yung tao ang nagsabi na mayroong 20 pesos kilo na bigas ha. Ikaw mismo ang nagsabi niya na meron yan noon, ipinagyayabang mo yan. No? Ipinamumukha mo doon sa mga DDS. No? Binabanggit mo yan, binanggit mo yan doon sa isang vlog mo, yung tungkol sa 20 pesos kilo ng bigas na yan. Ngayon, sasabihin mo, ano yan, na nabalitaan mo lang sa mga tao. Ito. Sige, panoorin natin yung sinasabi mo. Wala po akong nakitang 20 pesos. Ano? Ang nabili ko po doon, pasensya na po kayo, sasabihin ko lang yung totoo. Ayan. Dinamin mo rin. Sasabihin mo na yung totoo. Ibig sabihin, yung noon na sinasabi mo, hindi pala totoo. No, Panyong? Sa mga pinagsasabi mong yan, lumitaw talaga na sinungaling ka. Mambubula ka lang, mambubudol ka. Ikaw yung mambubudol. No? Huwag mo sabihin doon sa mga binabanatan mo ng mambubudol, lalo na sinabihan mo si Senador Marcolita ng mambubudol, binudol niya lang yung Pilipino no? Dahil sa pro-China siya, kumbaga gamit lang siya ng mga, anong tawag yan? Niluloko niya lang yung taong bayan, no? Mudlat, sinasabi mo, butete, no? Yan ngayon, no? Kinarma ka na, no? Kinakain mo na yung mga sinuka mo noon, no? Tama lang nga, aso ka nga, tama lang na labrador ka. Kasi yung mga sinabi mo, kinakain mo na ngayon. Yung aso, nagsuka, kinain niya uli yung suka niya. Ay, sorry dyan sa mga, may mga sa kumakain na nanonood sa akin sorry po sa mga ganyan. Medyo di maganda yung natin. Okay, tuloy natin. Si Panyong kasi, no? Natatangay tuloy tayo ng ating emosyon. 36 pesos po ang nabili ko. Ang hinahanap ko sa Kadiwa, 20 pesos. Kasi yun ang ipinaglalaban natin dito na totoo. Yun. Buti namin mo. Yun ang pinaglalaban natin dito eh. Ito ang sinusulong natin eh. Okay, naman. Na huwag kayong maniwala sa mga DDS kasi sinisira lang nila ang administrasyon. Sinisira lang nila si Congressman Romualdez. Yun. Pero ako mismo nakasaksi. Naghahanap ako kahapon eh. 20 pesos na bigas. Ang nakita. Hindi naman pwedeng lahat ng Kadiwa sa buong Pilipinas puntahan ko. Ang pagkakaalam ko, kung mayroong 20 pesos sa isang Kadiwa center sa isang lugar, meron din dapat sa amin. Pero 36 ang nabibili ko. Diba? Ikaw na nagsabi niyan. Sandali. Di, tama, no? Na nagsisinungaling ka lang doon sa mga vlog mo. Kaya ikaw, Panyong, hindi ka dapat pinapaniwalaan doon sa mga naunang mga vlog mo, yung mga pangbabatikos mo, no? Lalo na sa mga binibirada mo. Ibig sabihin, kasinungalingan. No? Ito na, namin mo na, no? Yung kasinungalingan mo. Okay, no? So, yan guys ang ating reaction dito sa kay Panyong. Medyo mababa na tong ating content ngayon. So, sige, tipusin natin muna tong
sasabihin niya ito at saka tayo magpaalam. Para po sa kaliwanagan ng lahat, pupunta po ako bukas ulit sa Kadiwa Center. Bibili po ako, bibidyohan ko na. 36 pesos. Nalimutan ko kasi magdala ng cellphone kahapon eh. Dahil hindi po ako nagdadala talaga ng cellphone kapag ako ay naalis. Ayan, kita mo, mga bulatik mo, no? Pwede ba naman yun? Lalabas ka, wala kang cellphone, ikaw pa, no? Utuin mo yung mga manunood mo, no? Utuin mo lang yung kaya mong utuin. Okay, so yan muna guys, no? Hanggang dito muna. Lalagyan natin ng part 2 ito. At saka meron siyang isa pang video na magandang reaction na natin. So, huwag kalimutan, like, subscribe ang channel natin. So, Senior TV tayo. So, Nobs Vlog pa rin ito. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat, no? Magandang araw or anumang oras ninyo pinapanood ang video na ito. Ingat po tayong lahat. Salamat po.